My theme is knowing God and His mission. Pag narinig po natin yung salitang theology, parang nangingibit balikat tayo. It's something above my head. Parang gano'n na. Nang lalo naman yan, Brad, sabi niya, pang estudyante lang yan sa Bible School. But the truth is, kung member tayo o attendee tayo ng Mighty One International Christian Ministry, dapat alam po natin ang tamang theology. Because, ang ibig po sabihin ng theo, na isang Greek word, ay God, and logy is study of God. How will we know God kung di natin aaralin ang theology? Right? Tama? So, yun po. God eternally exists in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Alam na po natin yon. Having the same attributes and perfections with each persons fulfilling distinct rules. That God is an ocean of attributes, that the creation itself has the powerful way of revealing God's character. Yung creation pa lang, inire-reveal na kung sino ang Diyos, kung ano ang Diyos. At kung babasahin natin ang Roma chapter 1, na naroroon na kasalanan na natin kung di natin makikilala ang Diyos, kung di natin pagmamasdan ang kanyang nilalang, ang buong sansinukob. That God is an ocean of attributes. God the Father loved the Son. Diba? Loved the world, I should say. And He sent His Son. Walang iba po, kundi sinong Son? Si Jesus. And Jesus came to us at nabuhay dito sa ibabaw ng lupa, ikinonduct ang kanyang earthly ministry. And Jesus, after resurrection and His ascension to heaven, the Father and the Son sent the Holy Spirit. Pinadala ang Holy Spirit sa atin. And the triune God, the Father, Son, and the Holy Spirit, sent the church to proclaim the gospel. At ito po nga ang pinagkakatipunan natin ngayon. Sabi sa Ephesians chapter 4, verse 11 and 12, di ba ang sabi po roon, di nakasama sa ano ko yan? Sabi po roon, ang Diyos ay nagregalo sa church. At yun ang mga lingkod niya, ebanghilista, pastor, guro, mga ganoon. At sabi niya, ano ang purpose? Sabi niya, to equip the church. Para equip daw ang church, for what? For the work of the ministry. Ang church ang gagawa, ang tatrabaho, ang magsusulong ng ministry. Ang work ng God, ang mission ni God. Amen? Sa ating strategic meeting, yung strategy ng church na inilahad po kahapon, I think this message will help us doon sa how. Di ba? Di ba pinag-discuss natin kahapon yung mga leaders? What? Ano ba yon? Why? And how. This subject that I'm speaking today will help us how. Kaya ang message ko po will focus on the greater awareness of the Holy Spirit. Ang pagkilala sa banal na Espiritu Santo. Knowing the Holy Spirit is one of the major fundamental topic. This might sound doctrinal to some, but I view it na isang subject o isang araling for victorious Christian living. Because the stronger your foundation is, the more steadfast you will be as you go through life. Because what we believe will determine what we do and what we think and how to live for the rest of our lives.
Life has a series of choices, di po ba? Series ng choices. Pagising lang natin sa umaga, ano kaya isusuot ko mamaya sa Sunday service? Di ba? Life is a series of choices. Magpipili po tayo. Kinakabahan ako rito, Pastor Jim. Kasi pag ako'y uma-attend sa online, pumababa ka doon kasi sinasabi mo may mga natutulog. Kinakabahan po ako. Sabi ko, life is a series of choices. Kaya sa aming bahay, nag-divide ko po yon. Sabi ko sa misis ko, ay misis po pala dyan, no? Sabi ko sa kanya, pagka mga minor na decision sa iyo, pagka mga major decision sa akin. So, walang problema. Kaya hanggang ngayon, wala po kaming gagawang major decision sa bahay. Wala naman yatang tao na nagplano na gustong maging talunan, di ba? Mabigo, o kaya malugi, maghirap, maging makasalanan. Wala namang tatay na nangarap o nanay na nangarap na paglaki ng anak ko, gusto ko maging bobo. Di ba? Sorry for that term, ha? Wala po, di ba? So, ito po yung pag-aaralan natin. What we should know and believe about the Holy Spirit. That the Holy Spirit, number one, that the Holy Spirit is God. Hindi siya it. Hindi siya yung IT na yung it is the Holy Spirit. No, because He is He. Because He is God. Sa Old Testament, God reveals Himself as the creator and sustainer of all things, di ba? Perfect and unchanging, completely loving, good and holy, limitless in power and knowledge and in presence, di ba? He possess, taglay niya ang mga katangiang yung three omnipotent and limited in power. Walang sinabi yung mga hinahangaan natin na superhero. Unlimited in power ang Diyos natin. Mighty in power, katulad nung inawit natin. He is ever present kahit saan nandun siya, and all-knowing kahit iniisip lang natin yung iniisip nyo sa akin na si Brother Dan, di pa yata nagbabayad ng utang ko sa akin. Alam ng Diyos yun. Si Brother Dan, siguro, ano kaya, matatapos na pagtoro. Alam po ng Diyos yun. Because the Holy Spirit is omniscient. Ang Diyos Ama ay nakasalamuha. Ang dami pong ituturo hanggang alas, alas 7. Kaya? Ang sabi ni Miss kasi kahapon, ngayon lang po kayo magtuturo eh. Kaya? Sabi niya. At sabi ni Pastor Jim, narinig, kaya ulit-ulitin mo na lang yung sasabihin mo kasi di ka na uulit. Sa lumang tipan po, ang Diyos Ama ay kumikilos sa iba't ibang kaparaanan kung ano ang pangangailangan ng tao ng mga Israelita ng kanyang bayan. Diba? Nung nag-alay si Abraham o iaalay sana si Isaac, anong nandoon? Nagpakilala ang Diyos that He is the God who provides. Di ba? Nung mayroong mga sakit, mga natuklaw sila ng ahas, nagpakilala ang Diyos that He is the healer. Di ba? Jehovah Rapha. Doon sa Exodus, sila Moses, naglalakbay, nagpakilala ang Diyos na siya yung pillar of cloud by day, the pillar of fire by night. Naroon ang Diyos. Ang lahat ng ito po ay nagpapaalaala na ang presensya ng Diyos ay kasama ng mga tao. Amen? Sa New Testament, nung unang Pasko, si Jesus ay nagkatawang tao at nagpakilala. He revealed Himself as Emmanuel, na ang ibig sabihin, God with us. Suma sa atin ang Diyos. Ang presensya ng Diyos ay nasa sa atin pa rin. At kaya ang sabi nga ni Apostle John sa Book of John, chapter 1, na si Jesus pala ay nandun na nung creation pa lang, di ba? Doon sa in the beginning, di ba? Di ba? Sa Genesis chapter 1, alam nyo yun, no? Nandun na si Jesus. Kasi ang sabi ni John, ang kanyang argumento, walang nalalang kahit ano kung hindi nalalang nung salita ng Diyos at ang salita yun ay nagkatawang tao. Si Jesus yun, ang sabi niya, the Word
became flesh. Di po ba? At nakakatuwa po, nung nagkakaroon sila ng brainstorming si Jesus with his disciples, sabi ni Philip, sa John chapter 14 yata yun, sabi niya, saan po kayo pupunta? Di namin alam kung saan kayo patutungo. Sabi niya, ipakilala niyo sa amin ang Ama. Sabi niya, hanggang ngayon din niyo pa ako nakikilala. Kung nakilala niyo ako, nakilala niyo na rin ang Ama. Yeah? Kung nakita niyo na ako, nakita niyo na rin ang Ama. Nasaksihan po ang Emmanuel o ang God's presence ng small Jewish community. Now, before Jesus died and even before He ascended, after His resurrection, sinabi niya sa mga tao, I will pray to the Father to send another helper or comforter just like me. Ang sabi niya, katulad ko. Sabi niya, the purpose is para patuloy ninyong maranasan ang presensya ng Diyos. Nasusundan po natin, do we follow? Para patuloy nilang maranasan ang presensya ng Diyos. Continuity of God's presence. So, Old Testament, God the Father, New Testament, God the Son, and as the book of Acts begin, na pinag-aaralan po natin, which they call the Acts of the Holy Spirit, it is God, the Holy Spirit, who propels the gospel up to the ends of the earth, ang sabi nga. Ang Holy Spirit po ang nagtrabaho, ang nagsulong ng gospel. Think about it now. When Jesus as Emmanuel with us, He promised na di tayo iiwan o pababayaan man. Di po ba? Kasi yun ang pre-promise ni Jesus. John 14:16 to 18, nandiyan na yan. Hindi ko na isulat yun, no? Saka John 15:26 to 27, ano nyo na lang po. This is the promise of the Holy Spirit, that is the promise that the Holy Spirit will come. In fact, today, everything that we experience about God manifested in our lives is through the Holy Spirit. Sa mga pagkakataon na nagpe-pray po tayo for God's direction, God's comfort, God's peace, nandyan po ang Holy Spirit. When we ask for wisdom, ginagabayan tayo sa mga tamang desisyon. Maging sa ating mga pananalita. Sabi nga sa Matthew chapter 10, verse 19 and 20, sa Luke chapter 12, verse 12, naroon na, minsan, ang Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng mga tamang pananalita. Pag napupunta tayo sa isang sitwasyon na kinakailangan natin mag-speak out, lalo na, we will speak out for the gospel, for our faith. When healing and miracles are manifested in us, it is the work of the Holy Spirit. We can ask the Holy Spirit to give us strength, power. Minsan, mahirap magpatawad, di po ba? Let's ask the Holy Spirit the power to forgive, di ba? Para tayo magpatawad. The power to love. Minsan, kahit hindi ka mahal-mahal, ang sabi, mahalin natin even the enemies, di ba? And wisdom and understanding. Actually, Christianity is all about power. Because love in the right perspective is the truth, and love and truth is power. Amen? It sets us free. Di ba? Kung tayo natutokso, di ba? Let's surrender it to God. God has given us that power na ignore yung mga tukso. In our weaknesses, the Holy Spirit will give us strength and will help us through as we resist the devil tempting us. Kaya hindi natin binibili yung awit na, o tukso, layuan mo ako. Dapat i-resist natin ang devil and the Holy Spirit will help us. Kaya nga ang hangarin ni Paul
ni San Pablo Apostol sa Philippians chapter 3:10, that I may know Him. Imagine si Paul, di ba? Pinag-aralan natin yung kanyang credential, nabanggit yun ni Pastor Jim last time, yung kanyang credential na he is Hebrew to Hebrews, tunay na Israelita, at naroon na kung pagbabasihan ang kanyang pananampalataya, siya ay Pariseo. Pero nung magkaroon siya ng encounter kay Jesus, isinantabi niya yung kanyang mga kaalaman at sabi niya, sino po kayo, Panginoon? Di po ba? Amen? Na ganun, napakataas yung kanyang pinag-aralan. But here it is, Paul, yung Saul pa dati, Saulo pa dati. Ang sabi niya, sino po kayo, Panginoon? Amen? He want to know God. At ang sabi niya sa Philippians chapter 3:10, that I may know Him, what is the power of His resurrection? Ano ba ang kapangyarihan na nakapaloob sa kanyang pagkabuhay na mag-uli? At ang panalangin niya sa ating mga mananampalataya, Ephesians chapter 1, 17 to 23. Nandiyan ba yan? Isulat nyo na lang po. Ephesians chapter 1, verse 17 to 23. Sabi noon, I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know Him better. Makilala natin ang Diyos. Kaya tama po, di tayo nalalayo sa ating vision, know God and live for Him. Hindi po ba pag nagkakasala ang tao, umaalis ang Holy Spirit? Meron nga pong ganyang account sa Bible, like in the time of the kings, the judges, na roller coaster ang bansang Israel. Pag sila'y makasalanan, umaalis ang glory ng Lord, natatalo sila sa kanilang mga digmaan na kinakaharap. At in the time of Samson, di ba, ang napakalakas niya, pero nung siya ay nagkasala, ang Holy Spirit ay, o yung glory ay umalis sa kanya, at natalo siya, nakulong siya, naikadena siya, di ba? Natanikala siya. At doon nung panahon ni Eli the priest, yung si Eli, na makasalanan yung kanyang mga anak, bagamat siya ay siyang priest doon, makasalanan yung kanyang mga anak, dinalugod ang Diyos at di sila masaway. Ang glory ng Lord, yung salitang ikabod doon sa Kings, sabi roon, ay sa Samuel, sabi roon, ay yung glory ng Lord ay umalis sa kanila. But I would like to focus on the idea that the Holy Spirit is dwelling in us. Doon ako magpo-focus. Ang Holy Spirit ay nakatira sa atin. Dwell means to stay, to remain, to habitate. He is with us. Yet, kahit nagkakasala tayo, nandyan pa rin siya. Kaya lang, nagigrieve siya. Sabi nga sa Ephesians chapter 4, verse 30, don't grieve the Holy Spirit, whom you were sealed for the day of redemption. Ephesians chapter 1, verse 13 and 14, kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak, selyo ng pagkahirang sa inyo. At ang verse 14 ang sabi, ang Espiritu ng katibayan na nakakamit natin, ang Espiritu, ang katibayan na nakakamit natin ang pangako ng Diyos para sa atin hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Ang Holy Spirit po ang katibayan. Therefore, the Holy Spirit is the best gift that we could ever receive in our whole life. He is the seal and guarantee. He is the seal and
He is the seal and guarantee of our salvation. Siya ang selyo. Siya yung marka, the stamp, yung mark of our sonship. Katibayan ng kaligtasan. Kumbaga sa passport, tinatakan ng visa, kaya ka nakaalis. Kumbaga sa manufacturing, pumasa sa ISO compliance. Kaya yung produkto ay pwedeng ibenta o pwedeng i-export pasado. Meron po akong nakita na hindi pumasa sa compliance, hindi pumasa sa standard, walang tatak na visa na napansin ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Mateo 7:21 at 20 hanggang 23, sabi niya, ano sabi doon ni Jesus? Darating ang panahon, maraming lalapit sa akin, Panginoon, Panginoon, sabi niya. Ang sasabihin ko sa kanila, di ko kayo nakikilala. I do not know you, sabi niya. Mateo 7:21 to 23. Diba? Malinaw po, diba? Walang tatak na, parang passport na may walang tatak na visa. 1 Corinthians 6:11, and that is what some of you were. But you were washed, tayo ay nilabahan o nilinis, hinugasan. You are sanctified. You are set apart and declared holy, purified. Wala nang toxin, wala nang germs, wala nang bacteria. Sabi parang dito, you were sanctified, set apart and declared holy. At ang sabi roon, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ by the Spirit of our God. Sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. We are justified. Ang ibig sabihin, we are placed in the right standing with God. We are declared not guilty. Bagamat tayo all have sinned and fall short of the glory of God, sabi nga. And ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. But sabi rito, you were washed, cleansed completely, you are sanctified and justified. Nang sabi, we are placed in the right standing with God. We are declared not guilty, blameless, as if we did not sin because of the blood of Christ that washed us, that cleansed us from all our sins. Amen? Pwede bang palakpakan po natin ang Diyos? Hallelujah. There are two descriptions of how the Holy Spirit is with us. Number one is, una, indwelling. Pangalawa, yung being filled, yung infilling. Apparently, there is a slight difference. Let's take note. Sabi ni Dr. Steve Simmons, isang professor ng Asbury Theological Seminary, the Holy Spirit can be present but not preeminent. Sabi roon, resident but not president. Medyo maganda pang gandang, pero ano ibig sabihin? Pwede daw siyang maging present sa atin, pero hindi siya preeminent, hindi siya yung supreme power, hindi siya yung nasusunod. Pwede natin siyang baliwalain, pero nandyan siya sa atin. He can be a resident, nakatira nga sa atin, but not presiding. He is not the president. We have the free will pa rin. Yung gusto natin ang siyang masusunod. Yun ang ibig sabihin ng professor. Kaya may pagkakaiba yung indwelling saka infilling. In indwelling, the Holy Spirit abide in us, abide in you, abide in me. Nakatira sa akin, nakatira sa iyo, dwell in you, remain in you, stay in you, and also in me. At ang sabi nga niya, I will never leave you nor forsake you. But infilling is a different one. Infilling is developing a deeper and intimate relationship with the Holy Spirit. We are acknowledging, we are obeying, we are yielding, we are longing for His presence
thirsting for worship and at meditating in mind if we begin to hear and we begin to hear the sweet small voice of the Holy Spirit. Yung mga ganong testimony, naririnig ko ang sweet small voice of the Holy Spirit. May nakaranas ba natin nun? Tingnan po natin how I wish na i-share ko yung journey ko in my 4 decade of being a Christian. Pero, mas pinabuti ko na i-share yung journey ni Jesus. Maybe we can learn better things kisa sa akin, kisa sa testimony ko. John chapter 1 verse 32, ang sabi roon, John gave this testimony. I saw the Spirit come from heaven as a dove and remain in Him, kay Jesus. Nung si Jesus ay binabautismuhan ng Espiritu Santo. Ang Holy Spirit ay nag-remain kay Jesus, ang sabi roon, and dwelling of the Holy Spirit. Then the Spirit lead Him in the wilderness, ang sabi roon, as He fasted for 40 days. Well, I am not suggesting na mag-fast din po tayo ng 40 days. Sa Luke 4:14, pagkatapos ng 40 days fasting ni Jesus, Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit. In filling, He was filled by the power of the Holy Spirit. And verse 18, at siya ay pumunta sa isang sinagoga sa Nazareth at binuksan niya yung scroll ng Book of Isaiah at naroon na binasa niya yung sinabi niya, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the good news to the poor, to send He has sent me to proclaim freedom for the captives and so on and so forth. At sabi na sa verse 21, today, this scripture is fulfilled in your hearing. Si Jesus po yun. At sa John 7, verse 38 and 39, whoever believes in me, sabi ni Jesus, as the scripture has said, streams of living water will flow from him. Hindi pa si Jesus nito nako-crucified. Hindi pa siya pinapako sa cross. Now this He said about the Spirit, whom those who believe in Him were to receive. Ito daw matatanggap ng mga nananampalataya sa Kanya. Apparently, lahat tayo nananampalataya po sa Kanya kay Jesus. Amen. Tama po ba? Parang may duda po. Hindi naman siguro. Kinakabahan na naman ako, Pastor Jim. Kailangan ko bang bumaba doon? Mahina ang tuhod ko eh. Nangaano kayo? He said about the Holy Spirit, the Spirit, when those who believe in Him were to receive, for as yet the Spirit had not been given because Jesus was not yet glorified. Hindi pa kasi nag-glorify noon si Jesus. Hindi pa umaakyat sa langit. Ang living water, na-mention na po ito dyan sa John chapter 4, di po ba? Na-mention na yan sa John chapter 4. Nung with the Samaritan woman na sabi niya, kung alam mo lang, kung kilala mo ako, ikaw ang hihingi sa akin ng living water. Sabi ni Jesus. But after Jesus had been glorified, those who believed were to receive rivers of flowing water, yung streams of flowing water. At sa John chapter 20, verse 21, ang sabi po, Jesus said to them again, peace be with you, doon sa mga alagad, peace be with you, as the Father has sent me, even so I am sending you. So naroon po yung mission, di po ba? Reaching out. The disciples will be sent.
the disciples will be sent. And verse 22 sa chapter 20 ng John, and when he said this, he breathed on them, receive the Holy Spirit. It was indwelling. Sa Acts chapter 1, verse 2 to 5, sabi ni Jesus, do not leave Jerusalem, but wait for the gift of my Father's promise. Sabi niya, which you have heard from me, speak about. Narinig niyo na sa akin noon na ipapadala ng Ama. Sabi niya, hintayin ninyo. For John baptized with water, but in few days, you will be baptized with the Holy Spirit. Think about it. Ito ba ay para sa exclusive lang doon sa 12 or 11 disciples? Is this thing exclusive lang sa kanila, mga original disciples? Sa Acts 1, chapter 1, verse 8, you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Reach out and make disciples. So we can see the progression at klaro ang mission. Amen. Kita po natin yung progression. Tanong, have we experienced this? Indwelling or infilling with the Holy Spirit? Wala pong formula dito. Wala pong formula. Perfect attendance naman ako sa Sunday service, sa Bible study. Perfect attendance ako. Hindi po ito performance lang yun. Lagi naman ako umatin sa prayer meeting. Hindi ito lip service lang. Hindi sapat na makinig. Ang nakikinig lang, listening lang yon, di ba? Faithful tithers naman ako eh. Those are good deeds. Mabubuti po yon. Hindi po sapat na nagbabasa lang, reading lang naman yun eh, di ba? Hindi sapat na nagpipray lang. The key is intimate relationship with the Holy Spirit. Parang may nalagpasan ako. Outline. The key is intimate relationship with the Holy Spirit. Sa pamamagitan ng meditation po natin, communing with Him in worship, talking to Him, asking Him, singing songs and hymns to Him, sing what you believe and believe what you sing, not just enjoying the beat and the melody. Sabi ko nga kanina, performance lang o lip service lang. Let us practice spirituality. Let's don't be too religious, but be spiritual rather. Piliin nating maging spiritual, hindi lang religious. Gawin nating totoo yung mga nauunawaan natin. Live what we learn and do what we know. Gawin natin yung mga natutunan natin. Operationalize new realizations. Let us not strive for so many informations lang. Bagamat okay yon for our growth. But instead, yung spiritual growth and transformation natin, na i-apply natin sa ating mga buhay, yung bawat na pag-aaralan natin, kasi kahit tambak ang information sa atin, kung hindi naman natin ginagawa, we are not living for Him whom we want to know, who is God, who is Christ. Amen? Spiritual growth, yung spiritual life natin, which means godliness, which means godlikeness, which means Christ
likeness. Indwelling, we enjoy fellowship with God. We call Him Father. Yung identity with Christ. We became partaker of His divine nature. And we became member of the family of God. In feeling, the fruit of the Holy Spirit nagsisimula ng magbago sa atin. Developing our character, love, joy, peace, patience, kindness, nadidevelop na sa atin. Goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Nadidevelop na po sa atin. And gifts of the Holy Spirit, yung mga gifts ng Holy Spirit, nadidevelop na sa atin. Na-equip tayo ng kanyang strength to resist the devil, the enemy, yung mga temptations, yung mga bad habit, yung mga bad spirit, nare-resist natin. Binibigyan tayo ng Holy Spirit ng more discerning spirit, yung mas matalas na pag-discern, kaya hindi tayo nagugoyo basta-basta ng mga anumang doktrina o aralin, di ba? O anumang nambubudol sa atin, so to speak. Di tayo. By the power of the Holy Spirit, nagkakaroon tayo ng wisdom and good counsel and understanding. Na-empower tayo to change and develop to be a good man and woman of God. How? Kasi maaalis yung mga bad habits natin, yung mga spiritual sa atin. Like yung, minsan may taglay rin tayong kayabangan, di ba? Guilty ako ron. Mayabang po. Hindi lang kayo na pagsasabihan, ako rin po. Pride, naku, ba't di pa iprito yan, di ba? Galit, inggit, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. The Holy Spirit will help us and will develop us to be a good man. We will change from glory to glory. So let's long for the Holy Spirit to dwell in us and fill us through and through. So, kumusta po ang experience natin sa banal na Espiritu? Sana po may natutunan tayo at shall we stand?